I wouldn't trade the life I have now for anything else. Hindi daw sila bagay. Maraming nagsasabi na may mga hadlang sa relasyon nila. 2 anak si Filmar sa ibang babae. May anak din si Andy sa iba. May issue sa babae na minsang naging tensyon sa relasyon, nagkaroon ng unfollow sa Instagram, at hanggang ngayon, hindi pa rin sila kasal. Maraming tao ang nagtatanong, bakit pinipili pa rin nina Andy Eigenman at Filmar Alipayo na manatiling magkasama sa kabila ng lahat ng ito? Si Andy Eigenman ay lumaki sa mata ng publiko bilang anak ni Jacqueline Jose at Mark Gill. Sa murang edad, nakilala na niya ang showbiz at ang mga pressures na kaakibat nito. Ngunit sa kabila ng exposure sa limelight, kilala si Andy sa pagiging low-key at sa pagmamahal niya sa kalikasan. Mahilig siya sa surfing, sa dagat, at sa simpleng pamumuhay. Ang mga hilig na ito ang nagdala sa kanya sa Siargao, kung saan natagpuan niya ang kapayapaan na hindi niya naranasan sa mas maingay na mundo ng showbiz. Upang matupad ang simpleng pamumuhay na ito sa Siargao, pinili ni Andy na ibenta ang ilan sa kanyang mga ari-arian sa Manila. Isa itong malaking hakbang para sa aktres dahil kailangan niyang bitawan ang isang komportabling buhay sa lungsod at ipagpalit ito sa tahimik at payak na pamumuhay sa isla. Para kay Andy, ang desisyong ito ay bahagi ng kanyang commitment sa sarili at sa bagong yugto ng kanyang buhay kasama si Filmar at ang kanilang pamilya. Si Filmar Alipayo sa kabilang banda ay lumaki sa mas payak na buhay. Hindi siya sanay sa mundo ng showbiz at mas pinili ang simpleng pamumuhay. May 2 anak na siya sa ibang babae bago nakilala si Andy. At bagamat responsabling ama siya at maayos niyang pinapalaki ang kanyang mga anak, naging sentro ito ng maraming intriga at usap-usapan sa publiko. Nakilala ni Andy si Filmar sa pamamagitan ng isang kaibigan sa Siargao. Filmar Alipayo, professional surfer. A professional surfer from the Philippines. He is based in Siargao and he is my boyfriend. For one, I'm really motivated to be the best version of myself. Like, it's the first time I'm with someone who really supports me without also forgetting the fact that I have a dog. Sa una, nagulat si Andy sa simpleng paraan ng pamumuhay ni Filmar at sa pagiging down-to-earth niya na sobrang contrast sa kanyang nakasanayan sa showbiz. Ngunit habang tumatagal, natutunan niyang pahalagahan ang kanyang dedikasyon, pagiging tapat at pagmamahal sa kanyang pamilya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Mula sa simpleng pagkakaibigan, unti-unti silang napalapit at nag-ugat ang relasyon na puno ng pagtitiwala at respeto. Isa sa pinakamalaking tensyon sa relasyon nila ay ang controversial na tattoo na 224. Noong February 2025, nagpatattoo si Filmar ng numerong ito kasama ang kanyang kaibigang Swedish photographer na si Pernilla Sjö. Ang 224 ay nangangahulugang 2 today, 2 tomorrow, 4 forever. Ginawa ito ng hindi alam ni Andy at itinuring ng actress na isang red flag at paglabag sa kanilang boundaries. Bagamat nilinaw ni Andy sa Instagram na walang naganap na pagtataksil, aminado siya na nasaktan siya at nakaramdam ng betrayal. Sinabi ni Andy na hindi anya nag-cheat si Filmar. Nag-post lang daw siya dahil sa anyay betrayal ng isang babae na hinimok pa umano si Filmar na hiwalayan siya. Binanggit din dito ni Andy ang love couple tattoo ni Filmar at ng babae. Nag-reach out na raw si Andy sa taong ito pero hindi siya sinasagot. Anya, nasaktan din siya sa ginawa ni Filmar dahil sa matching tattoos. Nagsisi rin si Andy na sana'y dati pa niyang pinakinggan ng advice ng kanyang mga kaibigan. Dagdag pa ni Andy, hindi siya magpo-post ng kahit ano kung sinagot lang siya ng babae at ngayon siya pa ang lumabas na mali. Agad na humingi ng tawad si Filmar kay Andy sa kanyang pagkakamali. Personal niyang ipinaliwanag na hindi niya sinasadya ang sakit na naidulot niya at sinigurong aayusin ang tensyon sa pagitan nila. Ayon kay Andy, tinanggap niya ang paghingi ng tawad ni Filmar dahil nakita niya ang sinseridad nito at ang commitment niya sa kanilang relasyon. Matapos ang ilang araw ng tensyon, nagkaayos ang dalawa. At bilang tanda ng kanilang reconciliation, sabay silang nagpatattoo sa isang studio sa Siargao. Napansin ng mga netizens na pinatungan na ni Filmar ang kontrobersyal na 224 tattoo
gamit ang bagong design bilang simbolo ng kanilang bagong simula. Hindi rin nakaligtas sa mata ng publiko ang kanilang social media incidents. Nagkaroon ng unfollow sa Instagram na lalong nagpasiklab ng chismis at haka-haka. Maraming tao ang nagtaka at nagtanong kung may nangyaring problema sa pagitan nila. Para sa ilan, simpleng tensyon lamang iyon. Para sa iba, tila malinaw na may issue sa babae o hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili ni Andy at Filmar na huwag ipagkalat ang kanilang problema at ayusin ito ng pribado. Sa simula, hindi rin agad sangayon ang nanay ni Andy sa relasyon nila. Masusi niyang sinuri ang lahat ng aspeto, reputasyon, nakaraan ni Filmar at ang epekto nito sa buhay ng anak niya sa showbiz. May pag-aalinlangan sa umpisa, ngunit habang lumilipas ang panahon, nakita ni Jacqueline Jose na seryoso at committed ang dalawa, kaya unti-unti rin niyang tinanggap ang relasyon nila. Maraming tao ang nagsabi noon na hindi sila bagay. Sinabi ng ilan na masyadong magkaiba ang kanilang mundo. Si Andy, lumaki sa showbiz at si Filmar sa simpleng buhay lamang sa labas ng industriya. May nagsabi rin na ang nakaraan ni Filmar, lalo na ang pagkakaroon ng dalawang anak sa ibang babae, ay maaaring hadlang sa relasyon. Ganon din, may ilan na nagtanong kung paano mapapangalagaan ni Andy ang kanyang sariling anak sa iba sa ganitong sitwasyon. Ang issue sa babae, pati na ang tattoo at mga social media incidents, ay lalo pang nagpalala sa kontrobersya at naging dahilan para may ilan na magduda sa katatagan ng relasyon. Sa kabila ng lahat, nagpasya silang manatiling engaged. Matagal na silang engaged at marami ang nagtatanong kung bakit hindi pa rin sila kasal. Ayon sa mga malapit sa kanila, hindi ito dahil sa pag-aalinlangan sa isa't isa, kundi dahil pinapahalagahan nila ang bawat aspeto ng kanilang buhay, emosyonal, pinansyal at sa pamilya. Mas pinili nilang ayusin muna ang kanilang simpleng buhay sa Siargao, siguraduhin na maayos ang kanilang pamilya, at bigyan ng prioridad ang kaligayahan ng kanilang mga anak bago pumasok sa legal na kasal. Para sa kanila, ang engagement ay simbolo na ng commitment at hindi nila kailangan ng mabilisang kasal para patunayan ang kanilang pagmamahalan. Sa kasalukuyan, masaya sila sa Siargao. Nakapaloob sa kanilang mundo ang pagmamahal, pagtitiwala at simpleng kaligayahan. Nakikita ni Andy na tama ang desisyon niyang manatili kay Filmar at parehong pinipili nilang ayusin ang kanilang mga issue ng pribado. Ang kanilang relasyon ay patunay na kahit may nakaraan, kahit may kontrobersya at pagsubok, may pag-ibig na kayang tumagal at magtagumpay sa kabila ng lahat. Ngayon, mas pinili na rin ni Andy at Filmar na mag-focus sa kanilang negosyo sa Siargao. Ang kanilang mga proyekto at negosyo ay naging successful at dahil dito hindi na nila gaanong pinapansin ang vlogging o pagiging online content creators. Mas nakatuon sila sa pagpapalago ng kanilang negosyo, pagpapalakas ng pamilya at pagpapahalaga sa kanilang pribadong buhay. Sa mata ng publiko, maaaring kontrobersyal pa rin ang relasyon nila. Ngunit sa kanila ito ang kanilang mundo, isang mundo na puno ng pagmamahal, pagtitiwala, pangarap, pagbibigay patawad at mga bagong simula sa Siargao kung saan mas pinili nilang mamuhay ng simple, masaya at matagumpay.